Magandang hapon po. Ito po ang latest update natin. Ngayong araw, patuloy nga po na nakakaapekto yung habagat sa ating bansa. Apektado nga po ng southwest monsoon ng Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, and natitirang bahagi ng Central and Antique. Asahan naman natin yung natitirang bahagi ng ating bansa ay apektado naman po yan ng localized thunderstorm. Ayon nga po sa ating latest update ng advanced weather forecast, sunod-sunod nga po na posibleng magkaroon ng mga bagyo pero sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at by next week, posibleng mas lumakas yung habagat na magdudulot nga po ng pag-ulan sa ating bansa. Kaya maging handa nga po tayo dahil yung mga pag-ulan na ating nararanasan sa ngayon ay posibleng mas malalakas na pag-ulan pa sa susunod na linggo. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, August 15, may mga tsansa pa rin po ng pag-ulan sa western section ng ating bansa pero mababawasan sa umaga. Pero pagdating po ng gabi, posibleng may mga pag-ulan muli dahil po sa habagat. By August 16, ganun pa rin po mananatiling lumalakas yung habagat at mataas pa rin ang tsansa ng mga biglang pagbuhos ng pag-ulan. Pagdating naman po ng gabi, sa may parte nga po ng Palawan, Mindoro Provinces at ilang bahagi ng Bataan, Batangas, Laguna ay may mga tsansa ng pag-ulan paging sa may parte ng Metro Manila. Pagdating naman po ng August 17 sa umaga po, mahihina at katamtamang pag-ulan, posible nating maranasan pero pagdating po ng gabi, mataas ang posibilidad ng malalakas na pag-ulan. Kaya mag-ingat at maganda nga po yung ating mga kababayan. By August 18, umaga pa lang po, tuloy-tuloy na may mga malalakas na pag-ulan dahil po sa habagat at may posibleng low pressure area nga sa may parte ng South China Sea. Pagdating naman po ng gabi ng August 18, dito nga po mapapansin natin mas malalakas ang pag-ulan na mararanasan na naman ng ating bansa dahil pinapalakas pa po yan ng low pressure area na nasa parte nga ng South China Sea. Pagdating naman po ng August 19, kung mapapansin nga po natin sa ating monitor, merong isang bagyo na nasa parte ng Pacific Ocean at low pressure area na nasa parte ng South China Sea at yung habagat na patuloy nga pong lumalakas na magdudulot ng pagulan sa ating bansa. Pagdating naman po ng gabi, mas malalakas na pagulan posible nga pong maranasan sa may western section ng Luzon. Kasama rin po dyan ang Bicol Region, Visayas hanggang sa parte ng Palawan. Pagdating naman po ng August 20, so by August 20, expected natin mataas pa rin ang tsansa ng pagulan sa umaga at pagdating nga po ng gabi, mas malalakas na pagulan, posible po natin yung maranasan habang yung isang bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, kung mapapansin natin, ito po ay malaki. At sa ngayon nga po, mababa naman ang tsansa niyan na pumasok sa ating bansa. Pagdating naman po ng August 21, tuloy-tuloy pa rin po na may pagulan sa western section ng ating bansa dahil po yan sa habagat. At pagdating naman po ng gabi, halos sa buong bansa ay makakaranas ng pagulan dahil po sa habagat at yung extension ng kaulapan ng malakas na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng August 22, mataas ang tsansa naman ng pagulan sa eastern section ng ating bansa sa parte ng Visayas, Bicol Region at ng Mindanao. Pagdating nga po ng gabi, asahan natin mataas ang tsansa ng pagulan sa ating bansa. Kung mapapansin natin, tuloy-tuloy nga po yung mga pagulan pero may mga araw na hihina yung mga pagulan at mas madalas nga po sa hapon at sa gabi, ito po ay posibleng magtuloy-tuloy.
Pagdating po ng August 23, mataas ang tsansa ng pagulan sa Visayas at Bicol Region at pagdating nga po ng gabi, mataas ang tsansa ng pagulan sa halos buong bansa. Pagdating naman po ng August 24, may mga pagulan pa rin po sa western section nating bansa dahil nga po sa habagat at pagdating po ng gabi, expected na nga po natin mas malalakas na pagulan ay ating mararanasan dahil pa rin po yan sa habagat. By August 25, nasahan natin, habagat pa rin po magpapaulan sa ating bansa kaya maging prepare pa rin po tayo dahil posible pa rin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. By August 26, tuloy-tuloy pa rin po habagat ang magpapaulan sa ating bansa at pagdating nga po ng August 26 ng gabi, mas mataas ang tsansa ng pagulan, lalong-lalong na nga po sa parte ng Luzon. Mag-ingat nga po tayo dahil yung mga pagulan na ito ay posibleng magdulot pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. By August 27, tuloy-tuloy pa rin po na habagat ang magpapaulan sa ating bansa. At sa ngayon nga po, wala naman tayong nakikitang posibleng bagyo na direktang makakaapekto o magla-landfall sa ating bansa. Puro habagat lamang po ang magdudulot ng pagulan sa ating bansa. Kaya mag-ingat at maganda nga po tayo para nga po sa sunod-sunod na pagulan. Inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin sa Japan na posibleng maapektuhan ng posibleng malakas na bagyo at tumama sa parte ng Japan. God bless po sa ating lahat.